Magandang araw mga bata! Mayroon ba dito sa inyo ang mahilig sa maikling kwento? Parang mayroon. Meron din ba dito sa inyo ang mahilig makadiskubre ng mga panibagong salita? At parang mayroon din. Ngayon ay tunghayan na natin ang panibagong maikling kwento na kung saan ay ito ay mayroong titulo na Abaka Basket ni Teacher Chicha. Ang Abaka Basket ni Teacher Chicha ay isang hulma na gamit ang sigla at kultura ng mga Bicolanos. Ito ay orihinal na gawa ni Francine Sabordo, second year, Bachelor of Science, major in Social Studies. Ang dedikasyon naman ng reading booklet na ito ay inaalay sa mga batang mambabasa na may mahilig sa pagiging salawikain at galak sa pagtangkilik ng kultura ng Bicolano. Ito rin ay para sa kabataan na may gustong may maabot na pangarap at mga naisin sa buhay upang magbigay ng motibasyon sa pagpapatuloy sa pag-abot ng kanilang pangarap, paglaganap ng isang malikhain na persepsyon para sa mga Bicolano. Ngayon naman mga bata, para sa iyo ito. Kamusta ka, aking kaibigan? Sa buhay mo ba, nagkaroon ka na ng pagsubok na gawin kung saan kinakailangan paghandaan upang mas maganda, malinis at konkreto ang magiging resulta nito? Kung ganon, ay tayong dalawa ay may pagkakapareho sa buhay. Dahil katulad mo rin, ako ay isang estudyante na minsan ang naging ganitong sitwasyon, lalong-lalo na sa paaralan. Maraming mga manggagawa ng libro ang nagsasabi na kinakailangan daw ng isang malawak na imahinasyon upang mas maging maganda ang resulta ng paggawa ng proyekto. At ito ay hindi isang sabi-sabi lamang, bagkus isang katotohanan na nararapat na bawat isa na sa isip at isarili. Bilang isang bata na mambabasa ng aking gawang kwento, nais kong ihatid sa inyong looban na ako'y nagagalak sa inyong intelektual sa pagbasa at pagtangkilik ng aking kwento. Ang kwento na ito ay para sa iyo upang bigyan ka ng linaw sa iyong pangarap na kung saan hindi lamang aral ang iyong makikita, pati rin ang rason kung bakit mahalaga ang pagpapatuloy sa pag-aaral at pagiging totoo sa sarili at kapwa. Hindi lamang ito kwento upang bigyan ka ng isang makabuluhang paglaganap ng konteksto para sa kultura ng mga Oragon, pagkos dahil ito rin ay nagsisilbing halimbawa ng kahalagahan ng moralidad sa ating buhay. Ang kwentong bibigay linaw sa iyong puso, isip at damdamin pagdating sa paghanda patungo sa pangarap ng iyong tatahakin sa buhay. Panigurado na habang binabasa mo ang edukasyon na aking sinabi sa unahan, ay may ideya ka na kung paano tumatakbo ang kwentong ito. At ako'y nagagalak sa ideya na iyong nalalaman sa sarili pati na rin sa imahinasyon na iyong ginawa upang mas maging ganap na makabuluhan at maganda ang iyong nararamdaman habang nagbabasa. Kaya ano pang hinihintay mo, aking kaibigan? Tunghayanan natin ang kwento ng Abaka Basket ni Teacher Chicha. Unang panahon, sa matiwasay na lokalidad ng Gainsa, may isang dalagang naninirahan sa Barangay Malbong na nangangalang Teacher Chichay. Siya ay isang dalagang guro na manlalakbay at nagsisilbing guro sa paaralan ng Malbong National High School. Si Teacher Chichay ay tumutulong sa pagbibigay pansin sa mga bata upang turuan, magbasa ang mga ito at hikayatin ang kanilang loob sa kagandahan ng mundo. Noon pa man, si Teacher Chichay ay mahilig na siyang magturo sa mga bata at maglakbay kung saan-saan. Dala ang kanyang abaka basket.
Sa tuwing aalis siya ay ito ang pangunahing kagamitan ng kanyang inahanda upang mas maging maayos ang kanyang paglalakbay kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, nagkaroon ng aktibidad ang paaralan ng Malbong National High School na kung saan nagtuturo si Teacher Chichay. Ngayon ay araw ng Lunes ay ating simulan ang paghahanda sa pagbibigay pugni sa mga kultura ng mga Bicolano. Wika ng prinsipal ng paaralan. Dahil dito ay agad niyang inihanda ang kanyang sarili sa pagtatanghal ng kanilang klase na kung saan ay sila ay mga nagpapakita ng iba't ibang kultura ng Bicolano. Ano kaya ang pwedeng ipagawa sa aking mga estudyante? Paisip na tanong ni Teacher Chichay sa sarili. Habang patuloy pa rin sa pag-iisip si Teacher Chichay sa kanyang aktibidad na bibigay sa klase, may isang estudyante na lumapit sa kanya. Teacher Chichay, may naisip na po ba kayong lokalidad na pwede natin gamitin sa cultural fairview? Patanong na wika ng estudyante sa kanyang guro. Hindi nagtagal, pagkatapos tanungin ng isang mag-aaral si Teacher Chichay tungkol sa lokalidad ng kanyang itatangal sa klase, biglang naisip niya ang isa sa pinakamagandang pamumuhay ng mga Bicolano sa Malbong, at ito ang paggawa ng abaka basket. Dahil dito, siya ay kaagad nagkaroon ng ideyang na maaaring magawa ng kanyang mag-aaral sa pagtangkilik ng kultura ng mga Bicolanos na kung saan makikita ang proseso at pagbabahagi ng abaka. Aking minamahal ng mga mag-aaral, sa pagtatanghal ng mga kultura na mayroon ng mga Oragon, marami tayong pwedeng ipakita sa mga tao, at isa sa pinakamahalagang layunin na dapat natin napakita ay ang kultura ng ating kinagisnan. Pasimulang mungkahi ni Teacher Chichay. Maingit na pinakinggan ng mga bata ang mungkahi na ginawa ni Teacher Chichay, at dahil dito ay biglang naglakas loob ang kanyang mga mag-aaral sa pagganap ng mga abaka upang ipatuloy ang paggawa ng proyekto. Saan kaya tayo pwedeng makakuha ng abaka? Patanong na wika ng isang mag-aaral sa kanyang kaibigan sa kaklase. Ako'y may alam ako'y may alam. Tayo pwedeng kumuha ng abaka. Wika ng isa pang estudyante. Talaga ba? Saan? Sagot naman ito. Sa amin, maraming pwedeng makuha ang abaka sa bakuran namin. Sabay na sagot naman ito. Matawang pinakinggan ni Teacher Chicha ang mga kanyang mag-aaral sapagkat nakikita niya ang isang pagkakaisa at pagraramdam ng kanyang mga estudyante sa klase. Ngunit habang tumatagal, biglang nagpapaisip si Teacher Chichay sapagkat hindi niya alam kung paano nila ito magagawa sa 3 araw. Naku, nakalimutan ko ang proseso ng paghahabi sa mga paggawa ng abaka basket. Nag-aalalang wika ni Teacher Chichay. Biglang kinabahan si Teacher Chichay dahil hindi niya nagamay ang paggawa ng abaka basket. Natatakot siyang sabihin sa klase dahil biglang isipin ng kanyang mga estudyante na siya ay nagpapanggap lamang na alam ang kultura ng mga Bicolanos. At bilang isang guro, nararapat na lamang na maging alam sa mga bagay-bagay at maging isang alam sa mga pagkakaiba-iba ng mga kultura. Gayunpaman ay pinatuloy niya pa rin ang paghihikayat sa paggawa ng abaka basket dahil nagkaroon na rin ng ideya ang mga bata kung saan makakakuha ng abaka. Kinaumagahan bago magsimula ang klase, may isang batang na nagtanong sa kanya, Teacher Chichay, ang ganda naman po ng basket na dala mo. Ganyan po ba ang abaka basket? Mahinahon na magtanong nito. Oo anak, ganito ang hulma ng isang abaka basket na kung saan ay kinakailangan na maingat na proseso at araw upang maganda ang kalabasan ng isang produkto. Sagot naman ni Teacher Chichay. Kung ganoon po, edi kinakailangan din natin
maganda sa loob lamang ng 5 araw upang magkaroon ng magandang abaka? Paano po natin ito magagawa sa loob ng 3 araw? Nag-aalalang tanong ng estudyante. Naku, paumanhin mga anak, kung hindi ko agad sa inyo nasabi ang impormasyon patungkol sa prosesong kinakailangan upang magkaroon ng magandang hulma ng produktong Abaca Basket. Hindi ko rin kasi alam kung paano ang paggawa nito at natatakot ako kasi baka isipin nyo na wala akong alam sa kultura ng mga Bicolanos. Malungkot na mungkahi ni Teacher Chichay. Nang ito'y marinig ng mga estudyante ay agad silang nalungkot sapagkat sila ay naghahangad ng mataas na puntos para sa gagawing cultural fairview. Hindi nagalit ang mga estudyante sa kanya, kaya tinulungan na maghanap ng mga taong gagawa ng Abaca Basket. Dahil dito ay mas nagkaroon ng lakas loob si Teacher Chichay na tumulong upang makabawi sa kanyang klase. At habang naghahanap ang mga estudyante at Teacher Chichay na maaring magkatulong sa paggawa ng Abaca Basket, ay biglang naalala ni Teacher Chichay na may mga gawa siyang nakatago sa kanyang kwarto na ginagawa niya noon. Ito ay isang naging silbi sa sagot ng kanilang problema sapagkat ang pagpatuloy ng paggawa ng Abaca Basket. Sa araw ng pagtatanghal ng cultural fairview ng bawat classroom, ang pinakahuling tiningnan ng principal ay ang mga gawa ng estudyante ni Teacher Chichay. Lubhang kinabahan siya sa magiging resulta ng kanilang puntos sapagkat siya ay patuloy pa rin sa pag-aalinlangan sa ginawa niyang pagsisinungaling. Sana manalo po tayo, teacher, kumento ng isang estudyante. Oo anak, sana tayo ay panalo. Dugtong naman ni Teacher Chichay. Hindi nagtagal, pinatawag na ang mga buong mag-aaral upang malaman kung sino ang nanalo sa cultural fairview ng Malboong National High School. Patuloy pa rin sa kinakabahan sina Teacher Chichay at kanyang mag-aaral dahil hindi nila alam kung anong magiging resulta. Unang tinawag ang mga pangalan at lokalidad na ginawa ng mag-aaral at ang itinanghal na kampiyon sa cultural fairview ay ang klase ni Teacher Chichay. Puno-puno ng galak ang kanyang puso na kung saan ay pinamagatan nila ang Abaca Basket ni Teacher Chichay. Nabigla si Teacher Chichay sa naging titulo ng kanilang proyekto dahil hindi niya na naisip ito sa kadahilanan na kailangan nilang tapusin ang Abaca Basket na hindi niya natapos nung siya'y dalaga pa. Dahil dito ay naisipan ng kanyang mga estudyante na pangalanan ng proyektong kasunod sa kanyang pangalan dahil siya ay isang magandang manggagawa ng Abaca Basket at ang kanyang potensyal ay kakaiba na may halong pagmamahal sa produkto. At dyan nagtatapos ang kwento ng Abaca Basket ni Teacher Chichay. Naway mga bata, may natutunan kayo sa kwentong ito ng isang pagiging honesto at matiwasayang pag-iisip ay palaging magbibigay ng magandang resulta sa iba't ibang senaryo ng inyong buhay. Ngayon naman ay tunghayan naman natin ang bokabularyo ng pagsasanay para sa maikling kwento na ito na kung saan kayo ay inaasahan na magbigay ng kaparehong kahulugan sa isang salita na aking babanggitin. Una ay isang matiwasay. Ano nga ba ang matiwasay? Ngayon naman ay hanapin natin ang matiwasay sa pinakaunang paragraph ng maikling kwento na ito. Ito aking babasahin at inyong iintindihin kung anong ibig sabihin ng matiwasay. Aking babasahin na mga bata. Noong unang panahon, sa matiwasay na lokalidad ng Gainsa, may isang dalagang naninirahan sa barangay Malbong na nangangalang Teacher Chichay. Pag naririnig nyo ang matiwasay, ano kaya ang kahulugan nito? A. Tahimik. B. Kalmado. C. Mapayapa. Sige, sagutan nyo mga bata. Ngayon naman, sa pangalawa naman tayo. Sa ikatlo at ikaapat na numero ay ang salita
itatanghal. Ngayon naman, hanapin natin ang itatanghal kung saan siya nakalagay. Kung saan sinasabi rito ay paragraph 5. Puntahan naman natin ang paragraph 5. Hindi nagtagal, pagkatapos tanungin ng isang mag-aaral si Teacher Chichay tungkol sa lokalidad ng kanyang itatanghal niya sa klase, bigla niyang naisip ang isa sa pinakamagandang pamumuhay ng mga Bicolanos. O, sa tingin nyo, ano ang ibig sabihin ng itatanghal? Ngayon naman ay hanapin natin ang kahulugan nito. A. Ipapakita. B. Gagawin. C. Gugunita. Ngayon, sagutan nyo naman. At para naman sa ikalima at ika-anim na numero, ang salita ay isang paghahabi na kung saan mahanap sa paragraph 6. Tara mga bata, puntahan natin ang paragraph 6. At ngayon, babasahin na ni Teacher Chin ang paragraph 6. Dahil dito, siya ay kaagad nagkaroon ng ideya na maaaring magawa ng kanyang mga mag-aaral sa pagtangkilik ng kultura ng mga Bicolanos na kung saan makikita ang proseso ng paghahabi ng abaka. Sa tingin niyo mga bata, ano ang paghahabi na sinasabi sa paragraph 6? A. Pagmamaraan. B. Paggawa. C. Pagbuo. Sa tingin niyo mga bata, masasagutan niyo ba? Sige, sagutan niyo nga. Ngayon naman, puntahan naman natin ang ikapito at ikawalong numero para sa maikling kwentong sasagutan niyo. Ang salita sa ikapito at ikawalo ay lubhang. Lubhang. Na kung saan matatagpuan daw ito sa paragraph 27. Ngayon, babasahin ko upang mas maunawaan niyo mga bata. Lubhang kinakabahan siya sa magiging resulta ng kanilang puntos sapagkat siya ay patuloy pa rin sa pag-alinlangan sa ginagawa niyang pagsisinungaling. Sa tingin niyo mga bata, anong ibig sabihin ng lubhang? Sige nga, meron naman ditong pagpipilian. Kayo magnilay-nilay na lamang. A. Masaklap. B. Masakit. C. Lubos. Sa tingin niyo mga bata, anong sagot dito? Sige. Ngayon naman ay pumunta naman tayo sa ika-9 at ika-10 na numero na kung saan ang salita ay titulo. Ano nga ba ang titulo? Anong ibig sabihin ng titulo sa ibang kahulugan? Sabi rito, ang titulo ay matatagpuan sa paragraph 33. Ngayon naman ay puntahan natin ang paragraph 33. Mga bata, babasahin ko na upang mas maunawaan niyo kung anong ibig sabihin ng titulo. Nabigla si Teacher Chichay sa naging titulo ng kanilang proyekto dahil hindi niya na ito naisip sa kagandahilanan na kailangan nilang tapusin ang mga abaka basket na hindi niya natapos nung siya ay dalaga pa. Sa tingin niyo mga bata, anong titulo ang binabanggit dito? A. Tema. B. Kinalalagyan. At C naman ay posisyon. Nakuha ba mga bata? At kung nakuha mo ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ikaw ay magaling sa paghahanap ng kaparehong mga kahulugan ng salita. Ngayon naman ay tunghayan natin ang paglinang ng inyong pag-unawa sa maikling kwento na ito. Ito ay magbibigay ng tanong si Teacher Chin na kung saan inyong hanapan ng sagot dito sa papel. Ngayon, sino ang pangunahing teacher sa kwento? Alam niyo to mga bata. Of course, alam niyo to. A. Si Teacher Mina. B. Si Teacher Chichay. C. Si Teacher Mary. At D naman si Teacher Lara. Sa tingin niyo mga bata, sino si teacher ang pinangunahing teacher sa kwentong ito? Ngayon naman pumunta na tayo sa panibagong katanungan. Saan naganap ang cultural fairview ayon sa kwento? A. Sa bahay ni Teacher Chichay. B. Paaralan. C. Barangay Hall.
di munisipyo. Mga bata mag-isip sapagkat may nabanggit ang magkukwento kanina na ang Cultural Fairview ay saan nga? Ayon, alam naman pala. Ngayon naman ay pumunta tayo sa panibagong katanungan. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit gusto ni Teacher Chichay na palaging gamit niya ang abaka basket na nabanggit sa kwento? Ano nga ba? Sige, may pagpipilian naman mga bata. A. Dahil ito ay isang malinis, maganda at kanyang paborito sa lahat. B. Dahil ito ay gawa ng kanyang lola noong bata pa siya. C naman dahil binigay ito ng anyang iniibig. D. Lahat ng nabanggit. Mga bata, may clue na doon ha. At tiyak na aalamin niyo yan. Ngayon naman ay sa sunod na katanungan. Ngayon, ang tanong na ito ay anong nangyari nang malaman ni Teacher Chichay na hindi niya na alam kung paano gumawa ng abaka basket na kung saan ay nabanggit sa kwento. Alam niyo to mga bata. Sigurado ako dyan. A. Nagkaroon siya ng ideya na mag-online shopping. Online shopping. At B naman, naghanap siya ng mga tao upang tulungan ng mag-aaral na matapos ang paggawa sa loob ng 3 araw. At C. Nagsinungaling siya sa kanyang mga estudyante dahil takot siya na mapahiya sa mga ito. At D. Umuwi si Teacher Chichay dahil sa kaba. Mga bata, nakuha niyo ba? Ngayon naman ay tunghayan natin ang panibagong katanungan para sa aralin ito. Paano na yung iba ang ginawa ni Teacher Chichay kumpara sa kanyang mga estudyante pagdating sa paghanap ng solusyon sa naging problema? A. Si Teacher Chichay ay kalmado lang at hindi naghahanap ng paraan para maresolba ang problema, habang ang kanyang estudyante naman ay walang pakialam. B. Si Teacher Chichay ay isang nag-iisip kung saan naisipan niyang kunin ang mga dating ginagawang abaka basket noon na hindi niya natapos, habang kanyang mga estudyante ay walang munang ginagawa para tumulong sa paghanap ng solusyon sa problema. At si Teacher Chichay ay walang ginawa kundi magreklamo para hindi masolusyonan ang problema, habang ang kanyang mga estudyante naman ay umiiyak sa paghahanap ng abaka basket. At D. Lahat ng nabanggit. Ngayon naman ay sa panibagong tanong. Sa tingin mo, bakit mahalaga ang pagiging totoo sa sarili at sa iba na nangyari ayon sa kwento? A. Dahil ang pagiging totoo sa sarili ay bunga ng pagiging masinop at nagkakaroon ng mabuting asal para sa iba. At B naman, dahil ito ang magbibigay daan sa pagkakaroon ng matinong pag-iisip. At C. Dahil sa pagiging totoo sa sarili ay isang hakbang para makilala ang iba. At D naman, ang pagiging totoo sa sarili ay maihahambing sa isang taong honesto. Mga bata, alam niyo na yan. Ito ay isang asal. Ngayon naman ay tunghayan natin ang panibagong katanungan. Tanong na ito ay, sumasang-ayon ka ba na dapat magtiwala palagi sa sarili tulad ng ginawa ni Teacher Chichay sa naipakita sa kwento? Sang-ayon ba kayo doon mga bata? Kung hindi kayo sang-ayon, tulungan ko kayong sagutan ito. A. Opo, dahil ito ang paraan ng pagkakaroon ng maayos na koneksyon sa sariling kaisipan. B. Opo, dahil ito ay isang pamamaraan ng pagbibigay respeto sa iba. At C naman, hindi, dahil hindi ito ka nais-nais. At D. Lahat ng nabanggit. Mga bata, sigurado naman na alam niyo na ito. Alam niyo na ito dahil ang isang pagtitiwala sa sarili ay magbibigay ng magandang alam. Ngayon naman ay tunghayin natin ang panibagong katanungan. Sa tingin mo, bakit mahalaga ang pagkikilala sa ibang kultura ng mga Bicolano na kung saan na ipapakita ayon sa kwento? A. Pagmamahal sa sariling kultura.
ay isang respeto sa ating buhay na kung saan ito ang pamamaraan ng pagkilala sa ating sarili. B. Kultura ang nagbibigay hulma sa kaisipan ng bawat isa na kung saan ito ay nagiging dahilan ng pagkakaisa ng mga tao sa komunidad. At C naman, ang pagkakaroon ng pagkilala sa sariling kultura ay hakbang sa pagmamahal sa sariling kinagisnan. At D. Lahat ng nabanggit. Mga bata, sigurado alam niyo na ito. Ngayon naman ay tunghayan na natin ang ikalawa sa panghuling katanungan. Ano pa kaya ang isang gandang pamagat sa inyong kwentong nabasa? A. Ang Abaka Basket na hulma ng Bicolano. B. Si Teacher Chichay at ang kanyang masinop na mag-aaral. C. Ang Abaka Basket ng Malbong. At D. Oragon Ako Kaya Ko Ni. Sa tingin niyo mga bata, may maganda ba ditong titulo para sa kwentong ito? Ngayon naman na itunghayan natin ang pinakahuling tanong para sa maikling kwento na ito para sa inyong pagninilay-nilay. Ano kaya ang isa pang magandang kahitna ng kwento? A. Nanalo ang klaseng Teacher Chichay at kanyang pinatula ang kinagisnan niyang kultura. B. Patuloy na inalis ni Teacher Chichay ang kanyang kalooban sa paggawa ng Abaka Basket. C. Umalis sa pagtuturo si Teacher Chichay. At D. Lahat ng nabanggit. Mga bata, sa tingin nyo, ano ang nararapat na kasagutan dito? Ngayon naman mga bata, ay tunghayan na natin ang panibagong sasagutan nyo para sa maikling kwento na ito, na kung saan ay bumubuo kayo ng mga salita gamit ang jumbled words na nasa sagutang papel. Ang mga salitang nasa kahon ay abaka, paaralan, basket, fair viewing, Bicolanos, estudyante, bakuran, lokalidad, principal at kultura. Ngayon, puntahan na natin sapagkat itong aralin na ito ay patapos na para sa inyo. Number 21. Ito ang pinakapaboritong gamit ni Teacher Chichay. Mga bata, alam niyo to. Pero, tutulungan ko pa rin kayo. Hanapin kaya natin ang K. Meron lahat ang K dito. Baka kaya? Siguro hindi naman, no? Kasi walang S sa abaka. Dito sa tanong, may S. Bakuran kaya mga bata sa tingin niyo? Hindi rin siguro po, kasi may N. Paano naman po kung basket? Tama mga bata. Basket ang dapat nakasagutan sa number 21. Dahil ang basket ay isang pinakapaboritong gamit ni Teacher Chichay. Magaling! Number 22. Dito nangyari ang cultural fair viewing. Saan nga ba nangyayari ang cultural fair viewing mga bata? Baka po ma'am sa estudyante? Hindi lugar ang estudyante mga bata. Paano naman po sa lokalidad? Maaari, ngunit ang lokalidad ay isang komunidad, kumbaga. Kumbaga ito ay isang specific o tiyak na salita para sa isang lokasyon. Paano naman po ang paaralan? Magaling mga bata. Magaling kayo magnilay-nilay sapagkat ang paaralan, dito nangyari ang cultural fair viewing. Ngayon naman pumunta na tayo sa number 23. Ito ang mga taong tumulong sa kanya sa paggawa ng Abaka Basket. Ito madali na lamang sapagkat ay nagbabahagi or nagpapaywatig ito ng isang tao. Sino kaya ang mga taong nasa kahon? Si principal ba? Pag-isipan mga bata. Mga Bicolanos ba? Parang hindi din mga bata. Paano kaya mga estudyante? Tumpak mga bata. Dahil ang estudyante ang mga taong tumulong sa paggawa ng kanyang basket. Number 24 naman. Ito ang tema na naganap sa eskwelahan ni na Teacher Chichay. Tema mga bata. Ito ang tema sa naganap na eskwelahan ni Teacher Chichay. Hanapin kaya natin sa kahon.
Ito ba ay isang kultura ang naganap doon? Paano naman kaya ang paaralan? Nabanggit na natin ang paaralan, di ba? Paano naman ang fair viewing? Tumpak mga bata, ang fair viewing ay isang tema na naganap sa eskwelahan ni Teacher Chichay. Ngayon naman sa number 25, ito ang tawag sa mga taong Oragon. Oragon o mga bata, for sure alam niyo na ito sapagkat ang mga Oragon ay sino sila? Tama, mga Bicolanos. Number 26 naman, ito ang tinatawag kinagisnan na tinitirahan ng isang tao. Kinagisnan na tinitirahan ng isang tao. Sa bakuran ba? Parang hindi naman. Sa paaralan kaya? Nasagot na natin yung mga bata. Paano naman sa lokalidad? Mahusay. Tama, lokalidad ang sagot sa number 26. Ngayon naman sa number 27, siya ay ang taong nagbigay anunsyo patungkol sa aktibidad na nangyari sa paaralan. Siya ang taong nagbigay anunsyo mga bata. Sino kaya? Ang mga estudyante ba ang nagbigay anunsyo? Hindi. Sa lokalidad ba nagbigay ng anunsyo? Mag-isip mga bata. Ang principal kaya? Maaari. Ngayon naman sa number 28 na kung saan ang tanong ay ito ay isang pamamaraan ng pagkakaisa at ito rin ang nagbibigay buhay sa maraming tao. Nagbibigay ng buhay sa maraming tao. Ito ba ay fair viewing? Nagbibigay buhay ba ang fair viewing? Oo, ngunit hindi ito ang tiyak para dito. Paano naman ang lokalidad? Nagbibigay ba ito ng galak sa mga tao? Mag-isipan mga bata. Paano naman ang kultura? Mahusay. Dito naman tayo sa number 29 na kung saan dito matatagpuan ang mga pananim ng abaka. Saan nga ba natagpuan ang pananim ng abaka ng isang estudyante? Nabanggit ko roon mga bata, pag-iisipan. Ito ay binubuo ng A, K, U, R, A, and B. Hanapin natin siya sa kahon mga bata. Ayun, ito, bakuran. B, tiyak siya. A, meron. K, U, R, A, and N. Magaling mga bata. Ngayon naman sa panghuli. Ito ang pangunahing material na ginagamit sa paggawa ng basket. Ano nga ba ang pinakamunang material para sa paggawa ng abaka basket? Siyempre naman, abaka. Ito ay binubuo ng mga letrang C, A, B, A. Mahusay! Kayo ay natapos nyo na ang mga katanungan para sa aralin na ito. Ngayon naman ay magtungo tayo sa isang aktibidad na kung saan kukulayan nyo ang mga basket na ito. Meron kayong pagpipilian na kung saan blue at pink. Kayo na ang bahalang mag-design mga bata para sa inyong imahinasyon. At kung kayo'y natapos na mga bata sa pagkulay ng basket, ako ay magbibigay ng isang pasasalamat para sa inyo. Salamat sa pakikinig ng kwentong ito at salamat sa kooperasyon na inyong ginawa. Maraming salamat sa pakikinig na may natutunan kayo sa maikling kwento na ito at mas naging malawak ang inyong kaisipan sa pagtangkilik ng mga bagong salita. Yun lamang mga bata. Paalam!